dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Clock habit, ito ay paalala ng MX3 na maging ugali ng bawat Pilipino ang 3Ps. Pray, prevent, and protect. Pray for spiritual wellness. Prevent, gawin nating ugali ang pag-iwas at pagpigil ng sicknesses and diseases. Protect, at lagi nating ingatan ang ating kalikasan. Yan ang MX3 3 o'clock habit. At para lalo pa natin itong matandaan, sumali ka na sa MX3 3 o'clock habit promo kung saan maaari kang manalo ng 1,000 pesos na may kasamang gift pack araw-araw mula sa MX3. Gamit ang MX3 capsule, makinig lamang po kayo dito po sa ating himpilan sa DZRH para po sa mechanics. Ito pa, alam nyo ba na imbes maging basura pagkatapos mong i-consume ang bawat foil sachet at blister pack ng MX3 ay sumusuporta sa livelihood program
para sa Muslim community sa Davao. Ang mga coffee sachet ginagawa pong wallets, coin purses at bags. Kaya sali na sa MX3 3 O'Clock Habit promo at ugaliin ang MX3 3 O'Clock Habit dahil hangad ng MX3 na maging ugali ng bawat Pilipino ang 3Ps. Pray, Prevent, and Protect. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 31 to March 27, 2026. DOH FDA CFRR permit number 0057 series of 2026. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At syempre pa mga kaibigan, meron na po tayong winner para sa araw na ito ng Martes. Bilis na araw, no? Ang ating pong winner for today, congratulations, nanalo ka ng 1,000 pesos at gift pack mula sa MX3 mula sa Malabon City. Aba, kapitbahay ko pa to sa Malabon. Congratulations, Rose Ann Mendemil mula po sa Malabon City. Ayan, congratulations, nanalo ka ng 1,000 pesos at gift pack mula sa MX3. Mga kaibigan, oras po natin 12 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mainit na hapon. Happy Tuesday afternoon. Ikasampu na po tayo sa buwan ng Marso. It's March 10, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo po yung lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3:00 hanggang 4:00 po tayo ng hapon. Tuloy-tuloy na public service. Ating pong bigyang daan. Ayan, lalong-lalo na po dahil deklarado na po ng DOST Pag-asa, no, opisyal na pong nagtatapos ang La Nina phenomenon sa ating bansa. Kanina po na-discuss natin ito, but anyway, alamin natin kasi merong tropical depression outside, ano, sa labas ng PAR, Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin sa labas po ng ating bansa. Kaya alamin natin sa pagtatapos ng La Nina phenomenon, kumusta ang tropical depression sa labas ng PAR? Mama Charmaine Barilla, magandang hapon po. Good afternoon. Yes, magandang hapon, Ma'am May, at maging sa lahat nating mga tagapakinig. At tama po kayo, no? Idineklara na nga po natin ang pagtatapos ng La Nina condition. Samantala, yung binabantayan nga po natin na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huli nga yung namataan sa layong 1,305 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Hindi pa rin natin ito nakikita na maaaring pumasok sa loob ng ating PAR at inaasahan pa itong lalayo sa mga susunod pa na oras. At yung trough nga nito ang siya lamang nakaka-apekto dito sa may Visayas, Mindanao at Masbate na siya nagdadala
na makulimlim na panahon at kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Northeast monsoon naman o hanging amihan pa rin na siya nakakaapekto dito sa buong Luzon at nagdadala rin yan ng mahihinang mga pagulan sa may Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon, maging sa ibang bahagi ng Bicol Region. Dito sa Metro Manila, asahan natin yung magandang panahon, dala ng Northeast monsoon, ngunit paghandaan pa rin natin yung tsansa ng mga pulupulong mahihinang mga pagulan sa hapon. Sa kasulukuyan, wala rin tayong nakataas na gale warning, ngunit dito nga sa may karagatan ng Northern Luzon at silang karagatan pa ng ating bansa ay makararanas ng katamtaman hanggang sa mga matataas na mga pag-alon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan na papalaot dito ngayong araw. At yan ang ating Ma'am Charmaine. mula dito sa Pag-asa. Yes, ma'am? Isa lang. Kanina tinanong ko rin to, yung possibility na yung tropical depression ay pumasok ng PAR. Kanina parang walang chance. So ngayon, kumusta po? Yes po ma'am, tama po kayo no. At sa ngayon, nagtutuloy-tuloy pa po na ganito pa rin po yung forecast po natin for today up until the next coming day. So, ngunit gayon pa man, patuloy pa rin po tayong umantabay sa mga posibleng mga pagbago na mangyari sa forecast po natin. Ayun, okay. Maraming salamat, Ma'am Charmaine. Yes po ma'am, salamat. Thank you very much, Ma'am Charmaine Barilla mula po sa DOST Pag-asa. So, yan po ha. Pero mainit na tayo Yung heat index natin, medyo, di ba? Nagpaparamdam na ang init. Pero wala pa tayo sa tag-init ha. Wala pa. Kaka-terminate lang ng La Nina phenomenon. Oo, pero meron pang amihan. Oras natin mga kaibigan. Standby lang. At mamaya pag-usapan po natin ang kalalagayan ng ating lipunan talaga ng sambayan ng Pilipino dito sa kabi-kabilang taas presyo ng gasolina, taas presyo ng singil sa kuryente, 'di ba? Anong mga dapat nating gawin? Kasi sabi nga kanina hindi lang big time kundi ultra ang taas sa presyo ng petrolyo nagsimula ngayong araw na ito. So mamaya malaman natin ang iba't ibang hakbang, iba't ibang dapat na gawin ng mga kinaukulan. Tapos meron pa tayong sigalot sa gitnang silangan, yung ating mga overseas Filipino workers need na mag-uwian, 'di ba? So mamaya puntahan natin. Standby lang Oras natin 18 minuto makalipas po alas 3 ng hapon. Babalik po tayo. This time check is brought. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos!
Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 23 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programang Public Service Hour. Tutukan muna natin yung ating mga OFW sa Middle East sapagkat meron nga po, no, sabi nga libre, no, meron ng free call. So matatawagan ng mga overseas Filipino workers natin na nandyan po sa Middle East, yung kanilang mga kamag-anak, ano, dito sa Pilipinas. Ayun, meron, no, yung libreng tawag program ng gobyerno. Katuwang ang Globe at PLDT, no, Smart, ano, para po yan sa mga bansa dyan sa Iran, Iraq, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, United Arab Emirates at Saudi Arabia. So ibig sabihin yan, maglalagay din ng mga telecom companies, no, yung mga telcos ng free call station sa mga mall sa bansa para sa mga Pilipinong walang phone o load. Pero
ganun ang kanilang pagnanais na makausap yung kanilang mga kamag-anak, no, yung kanilang mga pamilya na nandyan po sa Middle East, apektado po ng sigalot dyan, ano? Okay. So, puntahan muna natin ang Department of Migrant Workers sapagkat bagong batch daw po ng 20 OFWs dependents mula United Arab Emirates pa uwi mamayang gabi. So, alamin natin, may update ang ating kasamang si RH52 Eniel Parosa. Eniel? May inaasahang lalapag na sa Pilipinas mamayang gabi itong panibagong batch na overseas Filipino workers na piniling umuwi matapos maipit sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, binubuo ito ng 20 OFW at 9 nilang dependents kung saan 8 ang bata at 1 ang adult. Sabi ni Kakdak, tumawid sila mula United Arab Emirates o UAE patungo sa teritoryo ng Oman bago ang kanilang travel pauwi na hindi muna idinetali kung sa paanong paraan. Kasama ng mga OFW, sina Labor Attaché John Bautista at Alice Vesperas sa border crossing bilang pagpapakita ng joint effort ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bago itong grupong ito may aabot na sa 399 OFWs at 12 dependents ang nakababalik na sa Pilipinas mula na sumiklab ang gulo noong February 28. Kabilang dito ang unang batch ng 33 Pinoy workers na nag-appeal ng voluntary repatriation ng pamahalaan at tumapag sa naiyasakay ng Emirates Airlines mula Dubai noong Linggo ng gabi. Nabatid na pawang mga staramdi sa transit hubs yung mga naunang natulungan ng gobyerno para makalipad pauwi sa bansa noong nakarang linggo. At ito ang unang beses na may mga repatriates buhat ng harapan ng US-Israel laban sa Iran. Piniyak naman ni Secretary Kakdak, naliban sa pre-repatriation assistance, may tulong ding ibinibigay na post-repatriations itong mga ahensya ng pamahalaan. Ako si Eniel Porto, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yes, Daniel? Oo. Pero ang ang Department of Migrant Workers, tuloy-tuloy naman, 'di ba, yung pag-contact nila doon sa ating mga OFW na nagpapahayag na ng kanilang pagnanais na makauwi ng Pilipinas. Would you know, marami na ba 'yan at nakatakdang kasi syempre kiniklear pa 'yan sa lahat 'di ba, bago paalisin doon sa mga bansa kung nasaan sila pabalik ng Pilipinas. Tama ka dyan, may halos 2,000 OFWs ang nag-signify May sa voluntary repatriation ng pamahalaan. Karamihan sa kanila tumawag doon sa hotline 1348. Bago pa yung libreng hotline o libreng tawag na ibinigay ng iba't ibang mga entities May, ay pwede nang tawagan itong 1348 na hotline ng OWA at Department of Migrant Workers kung saan ang recipients May ay mga tauhan ng DMW at OWA. Yung 1348 hotline na binabanggit natin, pwede kang tumawag within the Philippines. Pwede ka rin tumawag kung nasa ibang bansa ka. Maglalagay ka lang ng +632. Ang ginagawa dyan sa 1348 hotline May, sila yung tumatanggap ng request para sa voluntary repatriation. At of course, sila yung mag-arrange eventually. Meron pa rin mga hamon, kagaya nga ng mga air restrictions at hindi lahat ng bansa dyan sa Gulf region ay bukas yung airspace. Kaya ang ginagawa may classic example na itong o number 1 example na itong report ko sa iyo ngayon. Ang ginawa nitong panibagong batch ng 20 OFWs, tumawid muna ng border mula UAE patungong Oman. Tapos doon sila pipick upin pabalik doon sa Pilipinas. Although noong nakaraang linggo, particularly nitong weekend, medyo nagbukas yung airspace ng saglit. Kaya nagkaroon tayo ng lipad wala o sakay ng Emirates Airline wala rito sa may Dubai patungo sa NAIA. So, tiyempuan talaga may itong ginagawang ito ng ating DMW. At habang may hindi pa pulido o hindi pa consistent yung ating mga lipad dyan sa Gulf region, at least yung halos 2,000 OFWs ay nakapagpapatala at monitored ng ating DMW dyan sa Gulf region. Ayun, kaya natin kinaklarify nga para at least nakikita natin yung galaw ng ating mga nasa pamahalaan dun sa iba't ibang natin, mga embassies and consulates, konsulado dahil maraming mga Pinoy, syempre yung mga relative nila meron pang hindi mga nakukonek yata, di pa nakakausap so paano makaka-connect yung hindi pa nararating yung ating mga embassy and consulates diyan sa mga concerned natin areas. Oo, siguro sa mga ganyan may kung meron man, talagang tawagan yung 1348 para ma-trace ba natin kung saan OFWs. Pero
Sa ngayon, kung di ako nagkakamali, isa lang yung reported na missing, May, sa ating mga OFWs. At ito ay isang seafarer dito sa may Strait of Hormuz. Dahil alam natin, binarhan nitong Strait of Hormuz ng Iranian forces. Although, yung update doon sa missing person na yan, ay inaabangan pa rin natin, of course, mula roon sa ating mga talking heads sa pamahalaan. Pero liban dito, May, ay isang Pinoy, yung unang nai-report na nasawi. Diyan sa may Israel area naman, dalawa yung nasugatan sa iba't ibang bahagi ng Gulf region. Wala naman tayong malaking bilang ng mga reported na missing sa ngayon. At least para dito sa ating mga manggagawang Pilipino, May. Okay, maraming salamat, Edniel. Ako pa rin si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Thank you sa update. So yan ang ating update mula sa Department of Migrant Workers. At ngayon mga kaibigan, dito naman sa ating bansa, pag-usapan natin yung epekto na nitong krisis na ito sa Middle East, sa gitnang silangan, ramdam na ng bawat Pilipino. Ayan. So kaya nga meron ng mga ipinatutupad na 4-day work week. Alamin natin at kumustahin natin, merong mga nagpatupad ng mga lokal na pamahalaan, meron na rin mga nasa iba't ibang ahensya. So puntahan natin ang Social Security System, ang SSS. No? So kung halimbawa, ito maganda to, Val, malaman natin. So paano yung mga transaksyon ng ating mga miyembro ng SSS, ano ang kanilang gagawin dito sa 4-day work week na ipatutupad ng gobyerno, paano sila mag-follow up dun sa kanilang mga concern, di ba? Pero sabi nga po ng SSS, ini-encourage nila na gamitin daw ng mga members yung pag-transaction sa pamagitan ng mga digital services. Yun lang. Oo, yun. Nakikita nating the best, di ba? RH5, Val Gonzales. Val? May hinihimok ngayon ng Social Security System o SSS ang mga miyembro at mga pensioners na makipag-transaction online para sa iniaalok na mga serbisyo. Ito ay kasunod ng pagsisimula ng 4-day work week sa SSS simula kahapon. Ayon sa SSS, maaaring gamitin ang website na www.sss.gov.ph, my.sss portal at my SSS mobile apps para sa mas ligtas at mas maginhawang transaksyon. Kabilang sa serbisyo na maaaring gawin online ay ang pag-check ng kontribusyon, pagpapasa ng loan application at pagtatanong tungkol sa mga benepisyo. Nilinaw ng SSS na mananatiling bukas at tuloy-tuloy ang serbisyo ng lahat ng sangay mula Lunes hanggang Biyernes sa pamamagitan ng shifting work schedules ng mga kawani. Sa main office on-site ay on-site mula Martes hanggang Biyernes at work from home naman tuwing Lunes. Samantalang sa Makati office ay on-site naman mula Lunes hanggang Huwebes at work from home tuwing araw ng Biyernes. Ang adopsyon ng ahensya sa 4 na araw na pasok kada linggo ay bahagi ng pagsuporta sa energy conservation efforts ng gobyerno sa ilalim ng flexible work arrangement para sa mga empleyado nang hindi naapektuhan ng oras ng serbisyo publiko. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Punta naman tayo sa Caloocan. Ang lokal na pamahalaan naglabas na rin ng direktiba para sa pagtitipid ng kuryente at gasolina. Ayan. Okay, standby lang, naputol si RH23 Edwin Duque. Punta muna tayo kay RH29 Boy Gonzales. Ayan, Public Estate Authority Tollway Corporation, no? Magbibigay ng pansamantalang libreng pagdaan sa segment 3B ng Cavitex. Aba, good news yan. Ibalita mo yan, RH29, Kuyang Boy G. Ate May, handa na umunong tumulong ang Public Estate Authority Tollway Corporation sa suporta ng Philippine Reclamation Authority o PRA sa pamamagitan ng panukalang pasamantalang gawing libre ang pagdaan sa segment 3B ng Manila-Cavite Expressway o Cavitex sa pagbubukas ito. Sa ginanap na press conference, sinabi ni na Chairman Anthony Peter Onyx sa Crisologo, President at CEO Delphine Torrecampo at PRA Assistant General Manager Celito Gonzales na ang temporary toll holiday ay tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtulungan ang lahat sa panahon ng krisis dahil sa sumiklab na digmaan sa Middle East. Ayon kay Crisologo, nakipag-ugnayan na rin sila sa toll regulatory board at sa private partner ng PEATC na grupo ni Manny Pangilinan na pumayag sa panukala.
Sinabi rin niya na suportado ng PRA board sa pangunguna ni Chairman Alex Lopez ang inisyatiba. Ang 2 kilometro segment 3B ay magkokonekta sa Cavitex at C5 Expressway mula Cavitex Tollgate sa Sucat, Parañaque hanggang C5 Expressway link sa Taguig. Sa pagbubukas ito sa inaasang makakatipid ng hanggang 5 minuto. Ang mga motorista makakapagdala ng hanggang 22,000 sakyan bawat araw. Dagdag pa ni Gonzales sa pasamantalang libreng paggamit ng bagong expressway ay malaking tulong sa mga motorista, lalo na ngayong papalapit ang mahal na araw kung saan marami ang uuwi sa kanilang mga probinsya at magbabakasyon. Ito si Boy Gonzales para sa DC Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat kay Boy G. Boy Gonzales. Balikan natin ang Caloocan. RH23 Edwin Duque, magtipid ng kuryente at crudo. Kuya Edwin. Tama, Miss May. Ipapatupad na rin ng pamalalusot ng Caloocan ang order number 007-20 na nagtatakda ng komprehensibong mga hakbang para sa pagtitipid at paggamit ng crudo at kuryente sa lungsod. Ito ay alinsunod sa Presidential Memorandum Circular number 114 na layong makatulong sa pagkatugon sa pandaigdigang crisis sa Unexecuted Order number 776 na naglalaman din ng mga patakarang mahigpit ay papatupad at susundin ang lahat ng kawanin ng lokal na lungsod ng pamalalim ng Caloocan. Ang pagkasumano ang mga kababayan na sa kabila ng mga hakbang na ito ay manatiling prioridad ng pamalang lungsod ang patuloy na paghatid pa rin ng mga pangunahing serbisyo. Hindi maantala ang mga sumusunod tulad ng health service, fire prevention at emergency response operation, law enforcement, public safety at security operation, disaster risk reduction management at emergency preparedness, sanitation at garbage collection at iba pa. At napakalaga mo ng tungkulin ang kinakailangan para sa proteksyon ng buhay at ari-arian at kritikal na infrastruktura. Hinikayat din ng lungsod ang lahat ng batang kagalo, mag-isa, kahit maliit na pamamaraan o pagtipid, paggamit sa kuryente at kanilang mga tahanan. Arizona 3 Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you Kuya Edwin Duque mula sa local government ng Caloocan. So magtipid talaga tayo ng kuryente. Oras natin 37 minuto makalipas po alas 3 ng hapon. Babalik po tayo. Standby lang at pupuntahan natin ang DOLE, Department of Labor and Employment. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa happening sa trend, match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. RH sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin mga kaibigan, na 49 na minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon sa bahaging ito ng ating programang Public Service Hour. Eto, hingi tayo ng paliwanag sapagkat alam nyo na, dahil ang ating gobyerno, tama-tama nga naman, naging maagap para nang sa ganun, yung krisis na ibinubunsod ngayon ng giyera dyan sa gitnang silangan, apektado na po talaga tayo. Biro nyo, tumaas ang gasolina, tas tataas ang singil sa kuryente. Pinangambahan na ating mga kababayan yung domino effect. But anyway, sa panig ng gobyerno, isa sa kanilang maagap na
na ipatupad ngayon yung 4 na araw na on-site work at 1 araw na work from home. Actually, itong system na to hindi na tayo bago dahil nung remember COVID-19 pandemic talaga namang ito ang ipinatupad kasi hindi nga talaga pwedeng lumabas, di ba? So alamin natin sapagkat ito ngayon ang ipinatutupad mukhang pati sa Department of Education na rin bilang bahagi ng pagtitipid nga po natin sa ating energy. So makakasama natin ngayon ng Director 4 ng Department of Labor, Bureau of Working Conditions. Ayan, Director Alvin Curada. Director Alvin, magandang hapon. Si May po sa Public Service Hour ng DZRH. Good afternoon, May. Good afternoon to your viewers as well as sa mga listeners po ninyo. Oo, una-una maraming salamat Director Alvin. Alam ko, napaka-busy ninyo ngayon sa DOLE, no? But anyway, sa inyo pong tanggapan ngayon, ito yung mga pinag-uusapan. So siguro ipaliwanag natin, lalong-lalo na sa ating mga manggagawa, paano yung sistema ng DOLE dun sa 4-day o compressed work week. Lalong-lalo na po ngayon nasa government, but then paano kaya sa private sector? Gusto ko lang linawin siguro, May, yung umpisahan natin yung kaibahan ng public sector and private sector. Private sector, opo. Yung President's Declaration po, yung Memorandum Circular, para lang po yun sa public sector, meaning yung sa executive branch of the government, sinasabi ng President na 4-day work week na lang ang trabaho sa gobyerno. But yung 4-day work week na sa gobyerno, may iba-ibang configuration pa rin. Meron nag-extend ng working hours, walang pasok sa Friday. Sa ibang ahensya ng gobyerno naman, 8 hours pa rin ang work and then work from home sila sa Friday. Okay. Hindi po sakop ng Memorandum Circular ang private sector, May. But sa private sector natin, ang ating framework pa rin ay mutual agreement ng parties. Ang parties na sinasabi dito, yung ating employers and workers. Yes, so, opo. mutual agreement ito ng employers and workers na mag-adapt sila ng alternative work arrangement, flexible work arrangement, or telecommuting. Isang example dyan, yung 4-day work week or yung compressed work week naman. Maraming mga configuration itong 4-day work week. Pamamaraan. Katulad sa gobyerno, I can name siguro may 2 para lang maliwanagan yung ating mga nanonood at nakikinig. Opo. Yung isang configuration nito, i-extend yung hours of work ng Monday to Thursday para wala silang pasok ng Friday, Saturday, and Sunday. Okay. Ang isa namang configuration ay pareho pa rin yung oras ng trabaho, Monday to Thursday. And then, hybrid work sila or work from home ng Friday na 8 hours din. But aside from that configuration, marami pa ibang configuration sa private sector. Nabanggit mo, May, yung COVID-19. Pero gusto ko lang ipaalala na nung panahon ng Iraq conflict, 1990s, panahon ng global financial crisis noong 2004, 2009, in-implement na po natin itong alternative work arrangement and flexible work arrangement. Hindi na po bago sa atin. Yes. And dahil doon, tinuloy-tuloy na ng maraming kumpanya dito sa Pilipinas yung pag-implement ng ganitong klaseng arrangement. But in 2018, nagkaroon tayo ng batas na alala mo, May, yung telecommuting law. Yes. At Opo, ito Director. ay naging effective noong 2019. Dito naman, ang pagkakaiba lang nito, dahil yung telecommuting law, yung pagdi-deliver ng trabaho through a computer technology naman. Yung iba, walang computer technology but specific to telecommuting, ang requirement ay through a computer technology naman. So sa amin sa DOLE, sinasabi namin palagi na pwede na mag-implement yung private sector. Pero ang paalaala lang namin, dapat malawakang konsultasyon, malalim na pag-uusap, at dapat may mahalaga yung mutual agreement ng parties. Yes. Para talagang walang dispute at nakakaintindihan sila ano yung pinasukan nila na work arrangement, lalo na sa panahon ngayon na may hinaharap tayong challenges because of the issues sa Middle East. Ayun, tama-tama, no? Dahil nabanggit kasi natin private sector, definitely, Director Alvin, merong mga private sector na gagawa din, magpapatupad din ng mga ganitong working arrangement,
para nga makatipid lalong-lalo na sa energy natin. So dun sa if ever ang private sector magpatupad ng ganito, so meaning yung po bang mga privileges or benefits ay halimbawa 4 day kasi may nagtatanong nito sa atin 4 day yung work niya, tapos work from home. Doon sa mga ang trabaho ay hindi hindi implementable yung ganun. Dapat ba may mga ganung benefits na mabigay sa kanila ng extra? Ang sinasabi natin, dito kasi sa compressed work week, nilipat lang natin yung place of work. But yung trabaho naman ay hindi nagbago. Kaya klaro po sa ating mga policy framework sa DOLE na dapat walang mababawas na benepisyo. Benepisyo meaning sahod and wage-related benefits, walang pagbabago. And kung ito ay i-implement na hindi sa lahat ng mga empleyado sa isang particular workplace, halimbawa, dahil nakikita natin ito na hindi lahat ng department halimbawa sa isang kumpanya pwede itong i-implement. Yes, opo. And hindi rin ito pwedeng i-implement across all economic activities. Baka hindi ito pwede sa mining, hindi pwede sa agriculture. Kaya dito, sinasabi natin, aside from walang diminution of benefits, wala dapat discrimination. Dapat pantay-pantay ang tingin ng kumpanya sa lahat ng mga manggagawa, those working on-site, saka those naka-work from home or naka-telecommuting arrangement or naka-compressed work week for that matter. Ibig sabihin dapat matiyak na talaga maprotektahan yung kapakanan at karapatan ng mga manggagawa kapag sinabi ninyo compressed work ang i-implement. Opo, walang pagbabago sa natin kasi kung compressed work halimbawa may yung example ko kanina nung una nating pag-uusap, nilipat mo yung oras ng trabaho ng Friday, bayad ka rin. Wala ka lang trabaho ng Friday kasi nilipat na yung oras ng trabaho from Monday to Thursday. Kung mag-work from home ka naman ng Friday, i-work pa rin yan sa bahay lang, kaya dapat babayaran ka pa ng walang oras din na trabaho. Ayun. So doon po sa may mga agam-agam sa ganitong sistema, sabi niyo nga po kanina dapat pag-usapan lalo na sa private sector. Ano po ang inyo may papayo sa ating mga manggagawa? Ang amin po sa DOLE, pinopromote po namin itong pag-adapt natin, hindi lang po nung 4-day work week, compressed work week, but all other arrangement, lalo na po ng telecommuting. Ang amin pong pakiusap sa mga employers, i-check na po natin kung alin po sa ating mga trabaho ang pwedeng i-reduce yung working days, working hours, alin po sa ating mga trabaho ang pwedeng online na lang para makapag-telecommuting yung mga manggagawa. Then magsagawa po ng malawakang konsultasyon, pag-uusap sa lahat ng mga maapektuhan ng mga manggagawa, at dapat gumawa sila ng kasunduan at mahalaga i-report sa Department of Labor and Employment through our online compliance portal para ma-monitor din namin ilang company, ilang affected workers ang naapektuhan itong kanilang change ng work arrangement. Kami pinopromote namin, we support po yung campaign ng President na mag-conserve ng resources. Kaya po kami po ay sumusuporta sa mga private companies na mag-adapt nitong alternative work arrangement, flexible work arrangement, or telecommuting arrangement. Ayun. Maraming salamat po, Director Alvin. Thank you so much. Ayun. Salamat. Maraming salamat. Mga kaibigan, Director Alvin Curada, ang Director for DOLE, Bureau of Working Conditions. Ayan doon sa mga nagtatanong, nalinawan nyo na. Mga kaibigan, sandali po lamang. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa Deezer H Radio, Deezer H TV at Deezer H Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa Deezer H, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ayan, dito ako believe talaga dahil yung R27 Noche Cacas nandyan na sa Barangay Poblacion, Muntinlupa. Alamin natin, meron ka na bang nahuling nakikinig sa atin, ha?
sa ating Malakas promo kasamang MX3 Noche. Magandang hapon. Yes, Miss May, magandang hapon. Malapit lamang ito, Miss May, dito sa may Binibit. Itong Southville 3, Barangay Poblasyon. Kung saan winner, maswerte, Miss May. At kilala ang mga angkor ng DCR. Ano mo pangalan nila? Jocelyn Plaping po. Meron ka nang nakikinig ng DCRH? Opo. Ayan. Almost 2 years na. Ayan. Okay, sino mga kilala mo? Si Miss May Binauhan po at saka si Sir Caberna po. Si Katoning. Oh, talaga. Matagal na kayo dito sa Katira? Mga 15 years na po kami dito. Okay. Ano to, housing? Housing. Okay. Dahil housing ito, bibigyan ka na kagad namin ng 1,000 pesos. So, booking ng DCRH. Thank you po. Siyempre, hindi lang yan, ha. Meron pang MX3, yung MX3 package natin. Ayan. Tapos yung DCRH t-shirt. Thank you po. Siyempre, yung payong kahit saan ka magpunta, init at ulan, kasama mo ang DCRH payong. Ayan. Ano masasabi mo? Thank you po, marami. Isa pa ako sa napili. Thank you po. Tuloy-tuloy lang yung panonood din sa DCRH dahil siyempre yung pagmamahal mo sa DCRH, ibinabalik lang din namin kayo sa pamamagitan namin na DCRH sa Malakas promo. Maraming salamat, ate. Ayan, para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, marating nakatutok sa DCRH. Malay nyo naman, kayo na ang susunod na maswerte sa aming DCRH. Congratulations sa ating winner, ha? Galing-galing. Kilala niya tayo. Salamat po. Thank you po sa patuloy na pagtitiwala, ha. Pakinig po lagi sa DZRH. At syempre, congratulations dahil nanalo ka ng 1,000 pesos, meron ka pang MX3 pack. Di po ba? Thank you po. Ayan. Parang naiinitan si nanay eh. Hindi masaya? Init dito, Miss May, ng panahon. Ayan, tapos sabi niya ni Miss May, parang hindi ka raw masaya. Masaya po. Masaya yung kinakabahan ko. Iyan, congratulations. Idol dito, Miss May. Congratulations po. Kaya, ayan. Okay, maraming salamat sa atin. At syempre, yung aming, syempre kasama yung MX3. Dahil dito sa MX3, dito tayo believe. Ayan, ako naman si Ayat sa 27, para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Ang ating Malakas promo kasama ang MX3 dyan po sa Barangay Poblasyon, Muntinlupa City. Susunod na po, inabangan yung tambalang Mayor Lacaideo Macalma at Misea Petro Corpus sa programa ang DZRH Break Time. Pansamantala, sa pangalan po ng buong pwersa ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong, maraming salamat, Isa Gabriel. At sa ating mga practicumer, anong school ba sila? Ayan, thank you so much sa ating mga intern. La Consolacion College. Ayan, ano mga names na mga yan? Isa, tanongin mo isa-isa. Ayan, nakakatuwa naman. Welcome sa inyong internship dito sa MBC. Ayan, si Jerome, Stephen, and Hazel. Hello. Ayan, thank you. At syempre kay Don, pobre, sabi nila kay Deo. Hindi ako sanay na tawagin si Don na pobre. Sa lahat ng mayaman, ito ang pobre. O sa lahat ng pobre, ito ang mayaman. Diba? Mayaman daw. Mayaman ka daw, Don pobre. Mga kaibigan, ako naman may binauhan syempre para po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 3 minuto makalipas po ang 4:00 ng hapon. This time check is brought to you by Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need
need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose,